komedyanteng si Ate Gay may pinagdadaanan ngayon. Stage 4, cancer. Kapag pagod ka sa eskwela o trabaho at nakita mo ang kanyang videos, talaga namang tanggal ang stress mo. Hindi mo ba kilala? Michael Jackson? Ano, iiyak ka na naman? Ang pinakasikat na impersonator ni Nora Honor. My brother is not a pig! Nakilala rin sa husay niya mag-mash up. Mali! Ang singer at stand-up comedian na si Ate Gay. Walang himala! Hindi totoong may himala! Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng sumpa! Walang himala! Hello? Anybody home? Dahil lagi namang available ang videos niya online, akala natin okay lang siya. Hanggang nito lang nakaraang linggo, nakatanggap kami ng mensahe mula sa komedyanteng si Bubay tungkol sa kalagayan ni Ate Gay. Si Ate Gay kasi ay nasa ospital ngayon at kakatapos lang ng biopsy niya kahapon at lumabas nga na meron siyang parotid tumor. Kamusta na nga ba si Ate Gay? Nitong Martes, isang araw matapos niyang lumabas ng ospital, si Ate Gay nagpaunlak ng panayam sa tinutuluyan niya ngayon sa Quezon City. Hindi katulad ng nakasanayan ang humarap sa aming team, matamlay na Ate Gay. Kapansin-pansin ang malaking benda sa kanyang leeg na siyang tumatakip sa tumubo ritong napakalaking bukol. Ang lagay ko ngayon is mahirap kasi meron akong bit-bit na malalaking bukol sa leeg. Doon ako nahihirapan. Dahil sa kanyang bukol, ang komedyanteng napakagaslaw sa tuwing nagtatanghal, hirap ngayong gumalaw. Mas madalas akong nakaupo kasi mas hindi ako hinihingal. Minsan, ganyan. Kesa kasi igalong ko, baka dumugo. Para ko robot na lang. Nitong Pebrero raw, nung unang napansin ni Ate Gay na may tumutubong bukol sa kanyang leeg. Maliit lang siya. Beke siya, parang beke. Tapos sabi ng mga kasama ko sa work, hindi pantay mo mukha mo, pa-check mo yan. Nagpa-ultrasound ako. Nagpa-CT scan ako. After CT scan, magpa-biopsy daw po. Ang findings is benign. Hi! Hi! Ito po si Ate Gay. Kahit hindi pa nawawala ang kanyang bukol, si Ate Gay bumalik sa trabaho. Nito nga lang nakaraang buwan, lumipad pa siya pa Canada. Ayoko naman kasi ma-breach of contract, kaya tinuloy ko yun. Nung umalis ako, maliit lang siya. Yun, doon sa Canada, medyo lumalaki na siya. At saka nagbi-bleed. Pero nagsishow pa rin ako. Kaya pala mapapansin sa kanyang huling mga in-upload na video na lagi siyang may takip sa leeg. Ngunit sa paglipas ng mga araw, hindi na mapagtakpan ang kanyang pinagdaraanan. September 6 and September 7, nasa Jensen ako for Teacher's Day and 2P anniversary. Yung gusto ngayon ng golden! September 8, uwi ko Manila. Nagdugo siya dun sa airport. Asakang para ako naliligo, basang-basa yung jacket ko. Tapos nung pag-uwi ko, diretso na ako sa doctors. Na-admit po ako. Si Ate Gay muling sumailalim sa iba't ibang laboratory test. Siguro naka 5 times akong laboratory. Tapos 2 CT scan. Tapos 2 biopsy. Hanggang nadiskubre na ang naunang inakalang benign na tumor na tumubo sa kanyang leeg, malignant pala. Ibig sabihin, cancerous. Aray. Andang dugo. Ayun, successful. Cancer daw, stage 4. We are dealing with a malignancy both doon sa loob ng ilong niya at saka sa leeg niya. Ang ating working diagnosis is nasopharyngeal carcinoma with extension sa kulani sa leeg niya. Minsan because of radiation and sometimes may genetic disposition na rin. Makakontribute yung stress, yung nutrition.
Masakit pakinggan na may cancer ka, mamamatay ka na. Yung hindi ka naaabot ng 2026. Sabi ko nga kahit tapyasin lang ng konti, okay na yun. Hindi daw pwede. Kasi sisirit ang dugo, baka yun pa ikamatay ko kasi nakayakap nga yung bukol sa ugat. Sa araw-araw umiiyak ako. Wala nung pinanganak ako. Mahal ako ni Lord. Ang tanging paraan daw para mapabagal ang pagkalat ng cancer cells ang sumailalim siya sa radiation o hindi kaya chemotherapy. Pero tinututulan ito ng kanyang pamilya. Kamamatay lang ng kapatid ko nung February. Cancer din po. Nakita nila kung paano manghihina sa chemo. Dahil sa kanyang kondisyon, si Ate Gay napilitang i-cancel ang mga natanguan pa man din niyang shows. Ay nga, iniiyak ko eh. Gusto ko magpasaya ng tao kasi yun ang aim ko. Kaya kahit may sakit ako, nagpe-perform ako. Pero ngayon, na-cancel ko na lahat ng shows ko. Kaya sabi ko magpapagaling ako. Hindi pwede akong mawala. Pero hindi pala ito ang unang beses na nagkaroon ng mabigat na karamdaman si Ate Gay. Dahil taong 2021, na-diagnose naman siya ng toxic epidermal necrolysis. Skin disease. Siguro sa 1 million, 2 lang kami, 3 may ganun. Tapos ito yung dumudugo ang puso, nagkakasugat. Ang gilagi, nagkakasugat. Ang kuko, nawawala. Lahat yan, wala na yan dati. Mala na lang magpapabuhay sa akin. Kung nakayanan ko dati yung sakit kong napakalala, siguro makakayanan ko ngayon. Wala raw hindi kakayanin si Ate Gay, lalo pat batak siya sa hirap. Sa Tondo siya lumaki, Hill Aducal Morales sa totoong buhay, pampito sa 11 magkakapatid. Mahirap lang kami. Ang nanay ko naglalaban, nagpapaweting, nagpapataya sa high alay noong araw. Ako pa nga yung nagdadala sa kubrador. Masalimuot man ang kinagis ng buhay, lumaki si Ate Gay na masayahin at palabiro. Sa kagustuhang makatapos ng pag-aaral, nag-working student siya. Nag-school ako sa PCU. Naghuhugas ako ng pinggan sa Department of Labor and Employment. Makanta-kanta ako kahit napakataas pa ng inuhugasan ko kaysa sa akin. Ikaw lang magaling kumanta dito di ba? Oo nga naman. Huwag kang maingay. Baka magising yung mga kapitbahay, mag-request pa sila. Hanggang sa namuhunan na siya sa kanyang talento sa pag-awit. Nakita ko sa diary yung wanted waiter with good singing voice. Nag-audition ako. Yun pala yung singing cooks and waiters. Gusto ako ng mga customer na kumakain. Kaya iniikot ako sa ibang branch. Hanggang sa nag-comedy bar ako. Taon 1995. Uso yung The Floor Contemplation Story, ang kanta ni Nora Honor. Doon ko kinanta, kahit konting awa, at nura niya ng mga may-ari. Kaya madali akong nakuha. Ay, sister. Meron mo pala nangungopia sa'yo eh. Si Hill Aducal Morales ng Tondo, dito na nagsimulang makilala bilang si Ate Gay. Kasi nagpangalan sa akin Ate Gay. Kasi unang pangalan ko Hill. My name is Hill. Tapos sa Chocolate Hill. Mukha pa kami mga tarsier. Yung panahon na yun. Huwag muna akong kunin chocolate. Huwag muna. Dito na rin niya kinarir ang pang-i-impersonate o panggagaya sa superstar na kanya raw ultimate idol. Hanggang ang impersonator, kuminang din ang sariling bituin. My brother is not a pig! Hindi baboy yung kapatid ko. Isa siyang kabayo! Ikaw Una kong guest sa TV is Eye to Eye. Abang guest si Nora Honor, ako yung surprise ni Inday Badit. Pag guessing na ako sa TV, mga idol ko si Cap. Pati pagbili si Carillo, inaasa niyo sa akin. Pati pagbili ng alak, inaasa niyo sa akin. The Girl and the Boy. Wala kang panama sa bossing ko! Alam mo yun! Comedy Bar. Hello! Anybody home? Makailang ulit na rin natin siyang nakasama rito sa KMJS. Walang himala! Nabalita ko kasi may special show ka, kaya naisipan ko manood. At dahil sa ginagaya mo rin ako, kaya kami na rin ako.
Pero isa marahil sa highlights ng kanyang career, ang makasama sa concert ang ini-impersonate niya at kanyang idolo na si Ate Guy. Sobrang bait sa akin ni Ate Guy. Yun din po akong kunin muna, Ate Guy. At sa kanyang pagsikat, ang kanyang pamilya kasabay rin niyang umangat. Si Tito Koy po kasi, kapag po siya, kasama po namin is lagi po yan nanlilibre ng pagkain. Magpizza kayo, ganun po, kumain kayo. Pag Pasko, lagi po siya nagbibigay ng mga hams. Sa every kapitbahay po. Lahat din po ng magkakapatid binibigyan niya po ng ham. Kasama po yung buong community po ng barangay namin. Siyempre po nalulungkot na hindi inasahan na magkaganon po siya. Sobrang bait niya po kasi. Tsaka matulungin sa mga Mahal na mahal ako ng mga kapatid ko, mga pamangkin ko. Ayun ang hindi ko pwedeng iwan. Ito yung sakit na mali. Na pinausok kong mali. Ito yun eh. Si Tekla parang kulang sa tagay. Si Ate Gay, hindi lang mahal ng kanyang pamilya, pati na ng kanyang mga katrabaho. Wala siyang record kasi na yung nagdiva. Kahit may sakit yan, pupuntahan niya yan. Wala siyang pwedeng i-decline. Basta may commitment siya, ganun siyang tao. Kasama ko po si Ate Gay ng magto-20 years. Kahit hindi siya tumatawa or hindi siya nagpapatawa, matatawa ka na, itsura pa lang niya. Nanay-nanayan, ang tawag ko dyan, super mom. Hindi kanya pagdadamutan ng ilaw. Lagi kanyang tatawagin sa stage para makilala at makilala ka ng mga tao. Bakit kita kinikilim? Bakit kita kinikilim? Ikatam, 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 ikatam. Alante. Pangot man. Ala, nagbangsik. Si Ate Gay rin daw ang naging daan para makilala ang kapuso comedian at matalik niyang kaibigan na si Bubay. Nagkasama kami sa isang TV show ni Senator Manny Pacquiao ng 2009. Habang naka-standby kami, bigla siya nagtatanong sa akin, sabi, taga saan ka? Baguio po. Pumunta ka sa Clowns, eto yung schedule ko. Pasasampayin kita sa stage sa Clowns at ipapakilala kita kay Boss Alan Kay. Masasabi ko, isa siya sa mga anghel ko kung bakit andito pa rin ako hanggang ngayon at kung bakit hindi ako rin ako napapagod magpasaya. Boobs! Ay, umiiyak na rin pala! Umiiyak na rin pala. Siya kasi gumagamit ng po at opo. Opo. Talaga? Para sa akin. Oh my God. Oo nga. Ito yung sa Abu Dhabi, sinasabi. Yung after ng show, nag-iiyakan. Bayo na pagpatawa kaysa magpaiyak. Pero hindi naman ako nahirapan doon din sa pagmamayabang. Kasi nararamdaman nila yung puso ng isang performer. Aray. Ayun siguro panlaban ko. Yung nararamdaman nila yung puso ko, paano ako magpatawa kahit hindi nakakatawa. Pero natatawa sila. Ang pinoproblema ngayon ni Ate Gay, ang paglobo ng kanyang gastos sa ospital. Nasa 200,000 na hospitalization, less na dun yung insurance. Kailangan pa ng 100,000. Sa PET scan, sa radiation. Kumbaga, naubos na po yung mga savings. Nitong Biyernes, ang mga kaibigan niya sa industriya naglunsad din ng fundraising event para sa kanya. Noon ko pa sinasabi sa kanya na, Ate Gay, gusto mo mag-fundraising kami sa mag-benefit show kami sa Clowns. Sabi niya, ay, wag. Siya talaga yung ayaw na ayaw. Siguro, parang ayaw niyang mamerwisyo ng tao. Pero nung tinext niya na sa akin yung kalagayan niya, sabi niya, AK, magpa-fundraising ka na lang. Ako yung sa dulo. Sabi niya, kaya ko pa namang kumanta. Ang original na clone ni Nora Honor. At para palakasin ang kanyang loob, ang kanyang mga mahal sa buhay, may espesyal na mensahe para sa kanya. Kifong, Ate Gay, my dear, miss you. Namiss ko na yung mga pang-o-okray mo sa akin, pang-aasar mo. Huwag kang matakot. Nandito lang kami sa harapan mo. Kailangan lumaban ka. Salamat po. Thank you.
Masakit na. Pahingayin na po natin si Ate Gay. Palapakan na lang po natin. Sana, mabuhay ako ng matagal. Kasi gusto ko pang masaya. Sa tanang buhay ni Ate Gay, hindi na niya mabilang kung ilang beses niyang isinambit ang pinaka-iconic line ng kanyang idolo. Walang himala! Walang himala! Pero sa sitwasyon niya ngayon, kailangan niyang maniwala na merong himala. Kailangan ko po ng himala. Kailangan ko po ng dasal. Kailangan ko po ng lakas. At sana po, makayanan ko ang araw-araw kong buhay sa ngayon. Salamat. Sa lahat ng kanyang nakakasalubong, hindi pwedeng hindi mapalingon. Ang kanya kasing kutis, glowing at glass skin na parang may dala-dala siyang sariling ring light. Habang ang mata, pirming nakasmile. Ang ganda niya, para talaga siyang manika. Ang viral na mukhang manika na hanap ng aming team. Hindi in plastic ha, kundi real na real. Dito sa bayan ng Siniloan, sa Laguna. Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Fantastic! Siya si Tyron, aka Rico Rossi. Kahit nga raw kumain lang si Tyron ng kwek-kwek, ang kanyang face card talagang nanlalaban. Sobrang flattered po and kinikilig dahil po mukha daw po akong doll. Isa po siyang advantage dahil po palagi po silang nakasmile pag nakakasalubong ka po. Dahil angelic ang face, si Tyron suki na raw noon pa man sa mga male beauty pageant. As expected, madalas siyang Hakot Award at naging first runner-up din sa Ginoong Siniloan Laguna 2025. Growing up po, mahilig po ako manood ng mga Miss Universe and mga beauty pageant. Nag-start po ako na mag-join sa male pageant. Dahil mestizo, si Tyron madalas mapagkamalang may lahing banyaga pero meron siyang gustong linawin. Ako po is pure Filipino po talaga. Pero sa mother side ko po, meron po kami mga ancestor po na Spanish, Chinese, kaya po siguro parang iba po yung features ko. At para sa mga nagtatanong kung ano ang preference niya, I identify myself as a gay. Mabuti na lang daw at sa kanilang eskwelahan, pinapayagan siyang maipahayag ang kanyang sarili. Walk like a queen habang naka-boots with full face makeup. Pero may iba, pinagtataasan siya ng kilay. Sayang, pogi pa naman. Madami sana tong pakikilig ng babae. Mas bagay ka sa babae. Yung discrimination po kasi, hindi po maiiwasan. Dadma lang po ako sa kanila. As long as slay po ako. As long as wala naman pong naapakang tao. Wala pong masama sa pagiging mukhang manika. Bata pa lang si Tyron, alam na raw niya ang kanyang gusto. Sa mga girls na may pagtingin sa akin, pares tayo ng bet eh. Hindi ko talaga kaya. I grew up po as an only child and broken family. And sobrang hirap po nito para sa isang bata. Pakiramdam ko po walang nag-guide sa akin. Wala man ang kanyang mga magulang, maswerte siya dahil nandyan ang kanyang Lola Shirley at Lolo Rod. Kailangan suportahan mo at mahirap yung hindi mo naman pipiitin. Sabi ng lolo niya, ay, apo, kung saan ka masaya, ilabas mo, wag mong itatago.
Kalaunan, nagkaroon siya ng tapang na umamin sa kanyang mommy Anishir na isa talaga siyang Barbie. Siguro po around 16 years old nung nag-out po ako sa kanya. Nahulihan niya po ako na merong mga makeup, may curler, foundation. Tinanong niya ako, anak, ano to? Hindi po ako nakapagsalita. As time goes by po, parang hinayaan na lang po niya ako na mag-explore kung ano po ako. Tanggap man daw siya ngayon ng kanyang ina. Alangan naman daw si Tyron kung matatanggap siya ng kanyang tatay Kenneth na naninirahan sa Italy. Hindi ko pa po nasasabi ito sa aking tatay. Natatakot ako dahil baka hindi niya ako ma-accept kung ano ako. Kaya madalas, pinapasok na lang ni Tyron ang mundo ng pantasya at imahinasyon kung saan pakiramdam niya tanggap at mahal siya ng lahat. Sa mundong ito, madalas siyang mangarap na nasa kaharian ng Adamya ng Encantadia, kung saan niya ka-eksena ang kanyang showbiz crush, ang inatasang maging tagapangalaga ng brilyante ng tubig. Mamamatay ako nang nakapaghiganti, sumira sa aking pamilya. Si Adamos, ang kapuso heartthrob na si Kelvin Miranda. Nagustuhan ko po siya kasi fan din po ako na Encantadia ever since. And nung nagkaroon po ng lalaki na sangre, natuwa po ako kasi may gender inclusivity and isa po siya sa sangre na napabilang po. Si Adamos. Yung eyes po kasi niya, parang pag tinitigan mo po siya, matutunaw po talaga akong, hala, kung makikita ko po siya, super kilig and happy po ako kasi po ultimate crush ko po talaga siya. Avisala, Yashma. Hi, Adamos. Miss na kita. Tingin naman ang brilyante mo. Kaya nitong Sabado, from her Barbie world, si Tyron nag-teleport sa mundo ng Encantadia with matching costume pa. Brilyante ng hangin. Nababalot ng kadiliman ang buong Encantadia. Maaari mo bang ipakita sa akin ang kinabukasan naming tagapangalaga? Maya-maya pa, may nagtakip ng kanyang mga mata. Nabihag ka. Walang iba kundi ang kanyang Ken, si Sangre Adamos o si Kelvin Miranda. Avisala, Dea, tayo muling nagkita sa mundo ng mga tao. Si Tyron, abot tenga ang ngiti. Anong yung ginagawa sa mundo ng mga tao? Ililigtas kita. Liligtas mo ko saan? Sa mga kalaban sa mga pasneya. Ngunit ikaw nakalagay sa panganib. Baka matagpuan ka ng mga tauhan ni Mitena. Si Tyron, naka-eksena rin si Kelvin. Kalaban pa eh. Kalaban. Pwede po isa pa. Adamos, pwede bang makita ang iyong brilyante? Ito ang sa akin eh. Ayan. Ito ang aking brilyante. Parang mas malaki yung akin. Mas maliwanag naman yung sa akin. Ang sarap-sarap naman. Isa pa. Ready ka na ba? Ready ka? Super happy po, dream come true. Kasi po, ever since fan po talaga ako ng Encantadia. May mga kissing scene si Dea at si Adamos, ikaw na yung practice. Pwede pong patry. Siyempre, salamat doon and happy din ako na sa ganitong paraan sana napasaya ka namin. Samantala, nung araw na yon, may isa ring gusto pang magbigay ng mensahe kay Tyron. Walang iba kundi ang kanyang Daddy Kenneth. TK, alam mo naman na mahal kita at masaya ako sa kung ano mang magiging tagumpay at sa kung ano pang nais mong marating sa buhay. Tanggap kita sa kung ano ka man, kaya wag kang mag-aalinlangan na mag-open up sa akin. Proud ako sa'yo, mahal kita at lagi ako nandito kapag kailangan mo. Mag-iingat ka lagi, mag-aaral ka ng mabuti. I love you. Sobrang tumagos po sa heart ko yung message niya kasi po, since bata po ako, yun po talaga yung parang yung lagi ko pong iniinda po. I love you at salamat po sa pagsuporta mo po sa akin. Paano kung si Ken gusto palang maging Barbie?
Ano man ang sabihin ng iba, mas maigi na magpakatotoo. At nagsisimula ito sa pagtanggap natin sa ating mga sarili ng buong buo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.